yung pakiramdam na pagod ka na, pero hindi mo ma-explain kung bakit? Hindi ka naman tamad, hindi ka naman incompetent, pero bakit parang ubos ka na? So ang tanong, burnout lang ba to? Or sign na to na kailangan mo nang umalis? Sa video na to, pag-usapan natin ang 10 signs na baka hindi ka na dapat magstay sa trabaho mo. Bago tayo magsimula, linawin ko lang, hindi kita hinihikayat mag-resign agad. Alam ko, may bills ka, may pamilya kang sinusuportahan at hindi ganun kadali maghanap ng bagong trabaho. Pero minsan, kailangan din natin maging honest sa sarili natin kasi hindi lahat ng pagtitiis tama. So kung mararamdaman mo ang karamihan sa mga to, baka kailangan mo nang mag-isip. Sign number 1, palagi kang pagod. Hindi lang physical na pagod. Yung tipong kahit kakagising mo lang, pagod ka na agad. Yung wala ka ng energy makipag-usap, wala ka ng gana gumawa ng kahit ano. Hindi na to simpleng stress. Ito na yung burnout. Sign number 2, nawalan ka na ng gana. Dati, excited ka pumasok. Ngayon, kahit sahod day, wala ka ng pakialam. Hindi ka na masaya. Hindi ka na fulfilled. Parang, ginagawa mo na lang kasi kailangan. Sign number 3, walang growth. Ilang taon ka na dyan, pero same ka pa rin. Same tasks, same skills, walang bago. Kung hindi ka na nag-grow, unti-unti kang napag-iiwanan. Sign number 4, dead-end job. Walang promotion, walang direction. Kahit anong sipag mo, parang walang patutunguhan. At deep inside, alam mo na, dito na lang ba talaga to? Sign number 5, toxic work environment. Office politics, gossip, favoritism. Yung tipong kailangan mong makisama kahit mali na. Araw-araw, parang may emotional battle kang nilalaban. Sign number 6, tinitiis mo na lang. Hindi ka na nagta-thrive, nagsisurvive ka na lang. Nandyan ka na lang dahil sa sahod. At oo, valid yon. Pero kung pera na lang ang dahilan mo para magstay, tanungin mo sarili mo, worth it pa ba? Sign number 7, apektado na health mo. Hindi ka na makatulog, palagi kang anxious, mabilis kang mapagod. Yung trabaho mo, hindi lang nakaka-stress, nakakasira na ng katawan at isip mo. Sign number 8, hindi ka makapagsalita. May gusto kang sabihin pero pinipili mong manahimik. Ayaw mong maka-offend, ayaw mong mapahiya. So, ikaw na lang lagi nag-a-adjust hanggang sa ikaw na yung nawawala. Sign number 9, unfair treatment. Overworked ka pero underpaid. Walang security, walang appreciation. Pakiramdam mo, replaceable ka lang. And sign number 10, lagi mo naiisip mag-resign. Aminin mo, ilang beses mo na naisip mag-resign? Habang naliligo, habang papasok, habang nasa trabaho ka mismo. Kung palagi mo na itong iniisip, baka hindi na to random thought. Baka signal na to. Reality check. Pero sandali, hindi ibig sabihin na nararamdaman mo to, mag-resign ka na agad. Minsan, burnout lang. Minsan, phase lang. Kaya tanungin mo rin sarili mo, may magagawa pa ba para maayos to? What to do before resigning? Bago ka mag-decide, maging practical tayo. May ipon ka ba kahit 3 to 6 months? Nasubukan mo na bang kausapin boss mo? May ina-applyan ka na bang ibang work? May backup plan ka ba? At tandaan, kung may abuse, unfair treatment o health risk, may karapatan kang umalis. Hindi ka nabubuhay para magtiis lang. Hindi ka dapat nauubos sa trabahong hindi ka naman binubuo. Yes, kailangan natin ng trabaho. Pero hindi dapat kapalit nun, sarili mo. Kung ikaw na nanonood ngayon ay nakaka-relate dito, comment mo kung anong sign yung pinakatumama sa'yo. At kung kilala mo yung taong mukhang okay, pero alam mong hindi na, i-share mo sa kanya to. Kasi minsan, mukhang okay tayo sa labas, pero sa loob, ubos na pala tayo.